Okay, mayong adlaw, mga kababayan, sa ating mga subscriber ho dyan, sa mga lagi nakasuporta sa ating mga vlog. Marami pong salamat sa inyo. Sa San Carlos, Pilar, Bohol, sa ang lugar sa Pilipinas. OFW po ako sa bansang Spain. At ito na, gawan ko lang itong reaction itong si Jervil Luistro, itong sa congresswoman ng 2nd District sa Batangas. At sakop niya itong Tanawan, Batangas. At napanood niyo yung impeachment ni VP Sara. Iano ko lang to dito pero hindi ako magko-comment doon kasi alam naman natin mai-impeach talaga si VP Sara sa House of Representatives. Kung napanood din niyo ang kanilang last hearing na yata kanina, tama, last hearing na yata, pero may susunod pa nila schedule by May 4 yata ang kanilang schedule para na yon sa kanilang butuhan na ho yon, na kung makumplito na ho nila yon, yun na yon ay ipapadala nila sa House of Representatives, sa Senate. So wala na, ano na lang, isang hakbang na lang sa House of Representatives, si VP Sara ma-impeach na ho siya. So, wala namang kalaban-laban talaga siya dyan eh. At nakikita natin na talagang dinidikdik na siya doon na husto doon. Hindi na talaga siya makaano doon. Hindi na siya pwedeng sabihin na hindi ma-impeach. Kitang-kita na ang kanyang kalagayan ni VP Sara doon na hindi lang tagilid, talagang patay na siya sa House of Representatives, mga congresswoman ho dyan, mga congressman. At itong pag-usapan natin, ito si Jervil Luistro, na ito yung chairman ho dyan sa Justice Committee na nag-handle dito sa impeachment ni VP Sara. At ito pala siya, tahimik lang ho itong animal na to sa kanyang distrito. Mayroon pala itong ghost project din dyan sa kanyang distrito. Ang tawag diyan na ghost project kanyan ay Ghost Road Stud Project. Ito yung mga nilalagay sa mga highway ba na mga cat's eye, yung umiilaw pag dumadaan tayo, di ba? Mayroon ho yan eh. Oh, kahit saan yan, basta nilalagyan nila ang cat's eye han tawag yan. Yung parang pag madaanan ng ilaw ng kotse, umiilaw ho yan eh. Nagre-reflect ho yan. Mga reflector ba? So tahimik lang tong animal na to. Itong demonyeta na tong si Luistro. Yun pala, sa kanyang distrito, may ghost project at naibalita to exclusive sa bilyonaryo. Tila hindi lang talaga sa flood control ang may kababalaghan. Sa Batangas kasi, may natuklasang questionabling road project ang ating team. Ang detalye sa agenda report ni Lyja Bonso live mula sa Batangas City. Lyja, ano ba itong umano'y ghost project, yung kababalaghan na inyong natuklasan dyan? Corina, sa datos na nakuha natin mula sa DPWH website, napag-alaman natin na 2nd District of Batangas pala ang nakakuha ng pinakamalaking contract cost para sa reflective road stud projects dito sa Region 4A mula 2022 hanggang 2025. At nakita rin natin na ang proyektong ito ay hawak ng kontraktor na Kisha Construction and Supply na sa ating pagsisiyasat ay pagmamay-ari pala ng Tanawan City Councilor at Civil Engineer na si Potenciano Mendoza na Tanawan. Hinagilap ng Billionaire News Channel si Councilor na Tanawan. Sa ating panayam sa telepono, tinanong natin kung pamilyar siya sa mga reflective road studs. Ito ang sagot niya. Familiar po kayo, Councilor, sa road stud, yung mga reflectors po sa daan? Ay, hindi po masyado pero narinig ko na po yan. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, nagkakahalaga ng 101.3 million pesos ang nag-iisang project na ito ng Kisha Construction and Supply at 3W Builders Inc. Pangatlo ito sa mga cat-eye projects na may pinakamalaking contract costs mula 2022 hanggang sa kasalukuyan. Sa ating panayam, kinumpirma rin na family business nila ang Kisha Construction and Supply at siya rin ang manager nito. Pero nang tanungin namin kung proyekto nila ang naturang may pinakamalaking budget for road studs, I-verify ko lang ho doon sa sekretary ko ha. Kasi pag minsan ho kasi,
Mga ganyan, may mga nanghihiram po ng mga license. I-verify ko lang. O Kasi kaya- marami ko kasi mga project naman, minsan, nanghihiram, ganyan. Yung iba, nanghihiram din. Kami hiraman ng license. Aha. Corina, sa ating panayam, dalawa ang ating natuklasan. Una, may contractor na may hawak ng government position at ikalawa naman ay may hiraman umano ng lisensya na nangyayari sa ilang road projects, ano? At nang puntahan din natin kanina ang sinasabing location ng proyekto ng Kisha Construction and Supply, base sa mapa at sa mga nakausap natin sa City Hall, ay wala tayong nakita ni isa na cat eye or reflective road stud sa daan na ito. Corina. So, Lydia, ito ay, ano ba ito, substandard o hindi naman siguro ghost project? Kung hindi, ang nadiskubre lang natin ay ang pag-aari, yung may pag-aari ng contracting firm ay yung konsehal. Tama ba? Yes po. Yes. Ayun. Yes, Corina. Nakita natin na ang isang contractor ay mayroon ding government position na hawak. Ano ang sabi ng district engineer dito sa proyektong ito? Kanina lang nakapanayam din natin si District Engineer Sonia Paglikawan at kinumpirma niya na sign siya sa contract na ito with Kisha Construction and Supply. Ngunit nung tanungin namin kung alam ba nila na konsihal nga ang may-ari ng contractor na ito, sinabi nila na hindi raw nila tinitignan ang background ng contractor kung hindi dumidepende sila sa competitive bidding. Corina. Okay, maraming salamat Lydia Bonso, nag-uulat live mula sa Batangas. Hindi sa ano nito hindi sa nagsalita tungkol ho dito sa kanyang distrito na mayroong project pala diyan. Siyempre, involved siya dito. Hindi naman po pwede na gumagawa ka ng may gagawa ng lalo ang kontraktor nito ay isang konsihal. O hindi naman pwede gagalaw si contractor na yan o yung district engineer na yan kung wala ang consent ang ano nito, si congressman o congresswoman. Talagang alam nila ho yan. So dito tahimik si Luistro dito. Pero paghahabol ni kay VP Sara na meron kinulimbat daw na pera, grabing panghabol. Pero ito siya, grabe pala, 2022 pa, paldo-paldo na siya dito hanggang 2025. Imagine natin magkano ang perang na nakulimbat din ito ni Luistro. At kasama to sa maleta na dinilibera ng 18 Marines. At ito na ngayon ang kanyang ginagawa dyan sa 2nd District sa Batangas na mayroon pala tong ghost project yan at natuntun ng bilyonaryo. Good job, bilyonaryo. Dahil ito, hanggang ngayon itong si Luistro, tahimik, busy kasi itong mga punyemas to sa impeachment ni BP Sara ngayon. Yun pala sila, may sarili din silang problema, may sarili din silang dapat din ipaliwanag din sa taong bayan. Kasi itong kalaking-laking pera na to, yung 100 plus million, ito lang ho yung nakikita. Mayroon pa ho yan mga kickback pa hong iba dyan. At isa pa, ghost project ho ito, hindi ho ito project na sinabi nga ng reporter, 'di ba, na tiningnan nila pero wala sila nakikitang mga reflector doon sa mga nakalagay doon sa doon sa nakita nilang papel. Saan? Ghost project nga eh. Pati si Corina Sanchez nito nagsalita na ghost project na. So ito si Luistro ngayon, habol ng habol dito sa isang nagnanakaw kuno sa Kabanang Bayan. Pero lintik ka din, ganun ka rin pala. Yung mga distrito nga nito ito yung yung nagsisigaw-sigaw siya sa rally na walang AX kung dahil kay speaker, walang kalsada kung walang speaker. Ito ho yun. So ngayon, bukod pa doon sa mga tulong-tulong sa kay speaker, ito pala, mayroon palang ghost project din to. Hindi po pwede yan. Na yung konsihal lang ho, yun ang nagmaniobra lahat yun doon. Sino mas mataas ang posisyon? Yung congressman o yung konsihal na yun? At nalaman tuloy ng bilyonaryo na itong
mga nangungontrata dyan, naghihiraman sila ng ng mga lisensya. At isa pa, natunto nila na ghost project ito lahat. Yan ang masaklap ngayon sa Pilipinas, ha. Ni babae man yan, ni lalaki, nasa sa official, sa mga congressman, grabe. Mayroon din sa amin yan, ha, sa 3rd District sa Bohol. Hanggang ngayon, tahimik pa din. Naibalita din yan sa Bilyonaryo News Channel. Yung 3rd District, congresswoman din ho ang involved. Ito, sa Tanawan, Batangas, 2nd District naman sa Batangas, congresswoman din ang involved. At itong si Luistro, na sobrang pagaling-galingan dyan sa House of Representative dito sa impeachment ni VP Sara na nakita nyo naman, na ganun pa yung labi niya. Yun pala, isa rin palang kawatan ang animal na to. Grabe. Wala na talagang awa to mga to. Tapos, makita natin sa hearing, akala natin kung napakatino na nila. Yun pala, masahol pa pala sa kanilang hinahabol kuno. Yun pala yung kasabihan nga. Tama talaga yung kasabihan eh. Magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Sa Bisaya pa, sa mga apa na, kawatan. Perting suko apos isig kakawatan. Pero, di ba sila nano dito? Di ba may hiya pa ba talaga itong mga to? Ay, sana ito naman sagutin mo to, Luistro, kung saan ba talaga to. Kasi kung ito'y hindi mo talaga to ipapaliwanag din, di isa ka rin pala talagang kawatan kang animal ka.